Hello mga kapaps, mga moms! Kumusta na kayo diyan? Magandang buhay! Bataan, kasama si Paps Rex At si Ate Janet and at ang mga kapradiya ni Papa San Gregorio Magno dito sa Bataan. Ito naman Paps. Ito, Paps. Ito Janet. Ate Janet. Kuya Obet. Kuya Obet, tumingin ka muna din. Laswato mo na, Ate Janet. Laswato mo na. Hello mga kapaps, mga moms! Kumusta na kayo diyan? Magandang buhay! Nandito po kami sa parokya ni Santo Domingo de Guzman sa Abukay, Bataan. Kasama si Paps Rex At si Ate Janet and at ang mga kapradiya ni Papa San Gregorio Magno dito sa Abukay, Bataan. Ito naman Paps. Ito, Paps. Lilistahan mo tayo doon para mahingan yung popos natin si JC para makita. Para mapangalanan nyo kung ano-anong lugar. Sa kanyang pangangaral sa mga tao, mga himala, mga kumakausap ng mga bangkay na tumatayo, nagpapatigil ng mga unos na talagang siya po ay punong-puno ng biyaya, punong-puno ng mga himala, at ito ay bunga rin ng kanyang pananalangin sa Diyos, masindi pananalangin. Kaya tayo po ay inaayayahan din na kahit paano tayo ay huwag tayong manghina sa ating pananampalataya dahil yan po ang ating magiging lakas sa bigat para sa ating pamumuhay, pag-journey, magpapatuloy, maglalakbay ng ating buhay gaya ng ginawa ng maglalakbay mula Cavite papunta dito sa Bataan. Ilang traffic yung sinuong nyo, ilang humps yung inyong dinaan.
Tita Pia, nandito na yung mga taga-indang. Oo. Soren, wala na isang pa. Eh, dapat rin nasa loob. Ay, kabataan! Pahayag naman now! Papapicture dito sa harap. Dapat rin nasa loob. na sa patuloy na paglalakbay ng tao sa dagat ng buhay, mapanalangin niya sa Diyos ang saniyang pag-uulan ng pag-asa, sapagkat walang sino ang mapagkakaloob ng ganap na pag-asa kundi ang Diyos. Kaya ang hamon sa ating makikipag-ugnay, sa Diyos at sa paglahaman sa landas ng pagiging ito ang layunin kung bakit nagpapatuloy ang iba't ibang programa ng pamumuhubo di lamang sa mga paring at religiyoso, kundi maging sa karamihan ng mga binyagang layo. Nakalakit din ito sa ating diocese ng vision. Sandal sa may ulo ka nga, may higain. Kasi baka sumabit. May ulo ka. Katawan, ulo katawan, ulo katawan. Wala, danda. Sa ito natapakan. Sa loob po. Dito, tayo dito. Tayo. Okay, dito mo na ano para pagka nagdasal o pati si Mama Mary. Sige. Para. Pakuha ako ng ano ba sa kotse, yung corona. Ng beer din. Wala eh. Sigating kasi. Ibating kasi ang isa. Janet, yung maliit na Mama Mary. O ngayon po kinakain natin ng pansit bato ng bataan. Barani Bataan. Ito po ay ginawa sa dinurog na bigas, tapos iginiling nila. Tapos pagtapos doon ay nakasalang sa isang malapad na lamesa. Tapos ay sa butas na meron kumukulong tubig sa ilalim para pag patak ng mga pasta ay hindi magdikit-dikit. Tapos ay patutuyuin nila bago nilalagyan ng sauce. Ayan. Tikman nyo na po ang Tikman mo na. pansit. Subo na. Subo na. Sarap. Ayan, ang pansit ba to? Basit ba ito ang tawag? One. 3 in 1 po. Ayun. Sa dulo. Ay, ako mahal yan. Very good na yung coffee ko blanco. Ang tuloy pa sa tawag sa kanya, may suka. Ay, oo! Yung suka. Pipise, nagtago ka sa isang yungin upang malimutan ka ng mga Romano. Napag-alaman mo na ang kagustuhan ng mahal na Diyos ay hindi ang ikaw aming kapalit na buhay ni Jesucristo sa kanyang Santa Iglesia. Tumabi ka ang pilit sa pag-ako sa tungkuling iyon. Pinilit ang pagbaba ka at nanalangin tulad ng isang maamang kordero na ikaw ay maging pastor ng tunay na relihiyon na itinatag ni Kristo. San Gregorio, dakilang santo, pinuspos ka ng Espiritong Banal. Alam ni Kristo ay naging patnubay, naglingkod kang naglayang kalabahan. Ang kayaman ay musang tinalignan, inihandog sa duka at kapuspalan. Lahat sa Diyos at likas na banal, dakilang lider ng inang simbahan. San Gregorio, kawan ni Kristo, sandata niya ay pag-ibig na totoo. Ang panahon, yaman at talino, pawang handog nagpalaya sa tao. San Gregorio, patron ng bayan, tulungan mo kaming mga makasalanan. Ipanalangin kami akayin sa kaharian ng kong may kapal. Purihin si Yahweh, siya'y ating sanggahin. Si San Gregorio, alog niya sa atin. San Gregorio, kami tingin, alay sa
Pangkasimbahan lang sila sa mulod.